Okay, guys. Lesson 6 part 2. Accelerating fluids pero sa rotation na po tayo. Okay, natapos na natin ang rectilinear translation. Napag-usapan natin dyan yung horizontal, vertical, and inclined. Pero hindi na po tayo nagbigay ng example sa inclined. No? Horizontal and vertical lang yun. Ngayon naman, rotation po tayo. Okay, paano ba yung sa rotation? Paano yung setup doon? So, eto. Sa rotation or rotating vessel, ang assumption po natin ay cylindrical po yung ating container. Okay? Ngayon, syempre rotation to, i-rotate po natin itong vessel na to or itong cylinder na ito at i-denote natin yung rotation na yon, or we call that the angular speed or angular velocity as omega. Ito po, omega to the Greek symbol omega. Ngayon, kapag pinaikot mo yan, magiging ganito yung tubig dyan. Ayan. Magiging parabola. Magkakaroon po tayo dito ng paraboloid kung 3D. Okay, alam niyo yung paraboloid? Pakita ko. Paraboloid. Ayan. Ito po. Ayan. Ito, isang paraboloid. Okay, so 3D na parabola. So, magiging ganyan yung tubig sa loob. Okay? So, itong linya na to, that is the original liquid surface. Okay, dito sa buong PowerPoint, dinenote ko po siya as OLS. Stands for original liquid surface. Importante po kasi yan mamaya, may parte yan. Okay? Ngayon, tong height ng paraboloid, i-denote natin as H. Height ng paraboloid. And then, syempre, yung radius niya, magkakaroon ng radius dyan, R. Okay? Now, proceed tayo sa formulas. Paano yung makuha si R at H? Okay, mag-consider tayo dito guys ng isang particle. Dito sa along the line of this parabola. So, kahit ano dyan, no? So, ito na lang ginawa ko. Itong red na to. Ngayon, ano yung mag-a-act dyan? Katulad, di ba sa rectilinear translation, nag-consider tayo ng isang particle, may nag-a-act na weight doon, may nag-a-act na normal force, may nag-a-act na REF. Diba? Naalala nyo? O, dito ganun din, may mag-a-act na weight, may mag-a-act na normal force, pero dito, wala nang REF kasi rotation to guys eh. Okay? Kapag rotation, centrifugal force po yung ano dyan, yung magkakaroon ng reaction na yan. Magkakaroon po tayo ng centrifugal force directed away from the center of your application nung angular velocity. So, meron din ata ito nung sa ano nyo, sa highway, si CF. Okay. Itong particle na to, may distance siya from the axis of the cylinder. Tatawagin natin X. Horizontal distance Tapos, yung vertical distance niya from the vertex ay Y. So, tandaan nyo na lang yun, no? From the vertex, kapag nag-consider ka ng isang particle, from the vertex, ang horizontal distance niya ay X, ang vertical distance niya ay Y. From the vertex lagi. Tandaan nyo, from the vertex. Okay. So, kung magko-consider tayo ng tangent line dito, sa point na ito, ayan, ito po yung magiging theta natin. Okay, kung theta yan, theta din po ito. Okay? Para isolve si theta, ito po yung formula. Tan theta is equal to W squared X over G. Pero, hindi ata sinusolve si theta dito sa rotating vessel. Okay. Paano ba nakuha tong formula na to? Pakita ko lang saglit. Okay. So, kung magpo-force triangle tayo dito, guys, meron kang weight. Ano ba yan? May centrifugal force. Tapos yung normal force.
Okay, wait. CF. Pwede ba? And normal force. So, saan si theta dyan? Nandito sa gitna ni weight at saka normal force. Okay, so kung magta-tan theta ka, opposite over hypotenuse, ay opposite over adjacent, kako sana bobo. Okay, opposite ni theta ay centrifugal force. Adjacent niya ay weight. So si CF po natin, anong formula kay CF? Centrifugal force. Okay, mass of the body times the angular acceleration times the radius. Okay. So, etong CF natin magiging m omega squared. Ngayon, balik tayo dun sa particle. Okay, ano bang radius nitong particle? I mean, ano ba ang distance niya from the center of application nung omega mo? That is x. Ito rin yung radius niya, kung tutuusin. So, magiging x po yung r. Instead na r, magiging x po to. Okay, tapos yung W, that is simply mass times gravity. O, cancel na si M. So, that's why we have the formula for tan theta as W omega squared x over G. So, yun. Okay. Now, to solve for y, kailangan natin applyan to ng calculus. Concept ng tangent line. Okay. Kapag in-apply mo ng calculus, makukuha mo tong formula na to. Y is equal to omega squared x squared over 2g. Okay. Ano yun, sir? Okay. Sa inyong calculus, saan equal si slope ng tangent line? dy over dx, diba? Ito rin ang equal sa tan theta. Okay, from your calculus, slope can be denoted as dy over dx or simply the derivative of y with respect to x. Okay, sulat natin yung formula kay tan theta. Omega squared over g. Omega squared x over g. So, pwede mo gawin, ilipat mo si dx para ma-isolate mo si differential y. Okay? As to solve for y, you simply integrate. Okay? Kapag integrate mo yan, iti-treat mo as constant po tong omega squared tsaka g. Kasi po naka-dx tayo dito. Ibig sabihin, yung variable natin dito is x. Ito, naka-dx. So, yung variable mo lang dito is si x. Iti-treat mo as constant si omega tsaka si g. So, makukuha mo dito, derivative, integral ni dy is y. So, ilabas mo si constant, omega squared over g. Integral ni x ay what? X squared over 2. So, that's why we have this equation. Omega squared, x squared over 2g. Okay, so yan po yung, dyan po galing yung equation natin kay y. Remember, yung y dito, diba yun yung distance ng kinonsider mong particle from the vertex. So, pwede ka mag-consider ng kahit anong particle dito along the parabola. Okay? Ngayon, kung yung particle na ginonsider mo ay dito sa tuktok na to, nyari ito, or kaya dito, ang y mo magiging h, tama ba? Kasi itong particle yung kinonsider mo or ito. Tapos, ang x mo magiging r. Okay, that's why, meron tong formula na h is equal to omega squared r squared over 2g. Okay, if x is equal to r, then y is equal to h. Okay, then we have another formula or property from your analytic geometry. Okay, yung squared property of parabola or yung SPP. So, ito, pwede rin to. Pwede nyo gamitin tong property na to kung trip nyo. Okay, kunyari, hindi given yung omega. O, pwede nyo ano yun to. Okay, kung kailan sa tingin yung useful tong property, pwede nyo gamitin. R squared over h is equal to x squared over y. So, kumbaga, partner kasi ni r si h. Okay, kaya naging r squared over h. X squared, partner ni x si y. So, pwede yan.
Okay? Now, katulad sa rectilinear motion, specifically sa horizontal and inclined, meron din po tayong open vessel and closed vessel na cases po dito sa rotation. Okay, start natin sa open vessel. Open vessel muna, mamaya yung close. So for case 1, ganyan po yung setup. Wala pong may spill na volume dito. So again, no, katulad dun sa rectilinear motion, pabilis ng pabilis to. Yung omega natin, pabilis ng pabilis yung angular velocity natin dito. Okay, so for case 1, wala munang may spill dyan. Okay, tapos yung height, h pa rin. Tapos yung distance from the original liquid surface papunta sa taas ng ating paraboloid or papunta sa baba, i-denote natin as h bar. Okay, importante itong si h bar sa case 1 and case 2. Ito, pakita ko na muna agad si case 2. So, ayan po. Kapag case 2 natin, nasa taas na. Yung taas ng ating paraboloid, yung tuktok niya, nasa tuktok na rin po nung container or nung vessel. Okay? So, h bar pa rin to. Yung distance from the original liquid surface papunta sa taas ng paraboloid ay h bar. Ganon din po sa distance from the original liquid surface papunta sa vertex ng paraboloid, h bar pa rin po yun. Okay, ano ba tong h bar? Sa case 1 and case 2, tandaan nyo to. Pag open vessel. Pag case 1 and case 2, sa open vessel, h bar is equal to twice, kalahati ni h. So, always po yan. Hanggat walang na-spill na volume, h bar is equal to h over 2. Okay? So, dito rin guys sa case 2, dito rin po may experience or dito rin mangyayari yung maximum angular velocity natin bago magkaroon ng spillage or bago may matapon na tubig. So, kapag yung angular velocity mo dito ay more than the max angular velocity, magkakaroon na po ng spillage. Case 3 na po yun kung ganun. So, ito si case 3. Ayan. Okay. So, pansin nyo, pag may volume spill na, hindi na po h bar, hindi na to h over 2 si h bar. Kasi, ito na yung h mo, ang sobrang laki na. Malamang, hindi na to h over 2. Okay? Dito sa case 3 guys, take note nyo din na not necessarily nasa baba ng vessel or nasa baba ng container yung vertex ng ating paraboloid. So, pwede siya dito. Pwede dito part. As long as si h bar hindi h over 2. Okay? So, pwede siya dito. Nilagay ko lang dito kasi yan na yung kumbaga, limit ng ating case 3. So, ito na yung pinaka-limit niya. Pwede dito pwede dito. So, for case 4, bibilisan mo again. Magkakaroon ng imaginary liquid po dito sa baba. I-retain niya po yung shape ng ating paraboloid. Okay, yung h pa rin natin dito, as defined kanina, height pa rin from the vertex of the paraboloid papunta sa kanyang tuktok. Yun pa rin yung h dito. Okay, one way pala para masabi na may spill na volume is ito. When h is more than twice the h bar. Okay, ito yung isang paraan para malaman nyo kung may na-spill ba o wala. Okay? So, ito lang yung case natin sa open. 4. So, pabilis ng pabilis to from case 1 to case 4. Ngayon, sa close naman. Sa closed vessel, meron tayong partially full, tsaka 100% full. So, ito naman, partially full muna tayo. Kapag partially full, kapag in-spin mo po yan, pinaikot mo, magiging ganito. Okay? So, yung h pa rin natin from the vertex of the paraboloid papunta dun sa height. Imaginary po to
mare-retain pa rin po yung shape ng paraboloid dito. Okay, and the height of the air sa loob, height ng air ay i-denote natin as Z. Height ng air. Okay, and then the height of the paraboloid sa loob ng container, H1. Case 2, bibilisin. Expect nyo dito, bababa itong vertex niya, tataas itong imaginary liquid. So, ayan. Okay? So, ganun pa rin, Z yung height of air, H yung buong height ng paraboloid kasama yung imaginary, H1 pa rin yung height sa loob ng container. Height ng paraboloid sa loob ng container. Tatlong case lang to sa closed vessel na partially full. So, kapag case 3, bibilisan mo yan, magkakaroon ka ng imaginary liquid dito. Kapag bibilisan mo. So, ito na siya. Okay? So, Z, ganun pa rin. Height nung air sa loob. Bago mo in-spin yun ha, yung height ng air sa loob, bago mo in-spin. Kasi ito yung original liquid surface mo eh. Okay? Tapos H1, ito na, from the vertex of the paraboloid papunta sa taas ng vessel. Tapos yung height ng imaginary ay H2. Okay, ano yung mga formula natin dito na pwedeng gamitin? Ito, derived formulas na to guys, para hindi na mahirapan. Ito, nanggaling po ito sa squared property of parabola. Kung ide-derive nyo to, dun manggagaling. Pero diniretso ko na dito. Okay? For case 1 and 2, ito nilagay ko naman. 2hz is equal to h1 squared. For case 3, ito siya. 2hz is equal to h1 squared minus h2 squared. Okay, at i-take note nyo, para sa closed vessel, the volume of air is constant. Meaning, kung ano yung volume ng air bago mo in-spin, yun din po ang volume ng air after mo in-spin. So, pwede kang makabuo ng dyan, ng equation, V, volume ng air before spin is equal to volume ng air after mo in-spin. So, useful din tong formula na to kapag partially full yung closed vessel. So, yan, no? Closed vessel, volume of air is constant. Okay, ito sa partially full to, guys. Paano pag 100% full? So, for 100% full, dalawa lang yung cases. Yan. Case 1, without pressure at top. Case 2, with pressure at top. Sir, ano yung pressure at top? Ito po. Etong nag-cause ng additional height dito is yung pressure. Sasabihin naman to guys sa problem kung meron siyang pressure sa top or wala. So kapag may binigay na pressure at top, magkakaroon kayo ng additional height dito kumbaga. Okay? Kumbaga hindi nakadikit po sa ating vessel or container yung vertex ng paraboloid. Okay? Kapag may pressure sa top, ayan o, hindi nakadikit. So kapag walang pressure sa top, nandito lang yung ating vertex. Hindi gagalaw yung vertex ng paraboloid dyan. Nandito lang kapag walang pressure. Okay? And this additional height here is simply the given pressure divided by the gamma of the liquid. So, madali lang kunin yung height dito. P over gamma lang. Pressure head to, di ba? H is equal to P over gamma. Okay? Now, katulad sa sa 100% full na vessel doon sa ating horizontal motion, pwede mo rin kunin yung force against the top. Ito. May force kasi dito na mag-act. Kasi may imaginary liquid ka. So, yung force na yun is simply the weight of this imaginary liquid. Or pwede rin dito. Paano ba kunin yung weight? Gamma volume. So, kukunin mo yung volume nitong shape na ito. Diba? Paano mo kukunin yung volume ng shape na ito? That is cylinder minus the volume of the paraboloid. Ano ba volume ng paraboloid? Alam nyo ba? Parang cone lang din. Palitan nyo lang ng 1/2 yung 1/3. So, volume ni paraboloid is 1/2 pi r squared height. Okay? Now, take note nyo rin to.
napaka-importanting conversion para mapabilis ang solution. Ang 30 over pi na RPM or revolution per minute is equal to 1 rad per second. Okay, nakalimutan ko palang sabihin, no? Etong formula natin, ito, ang omega po dito ay naka in terms of rad per second dito sa formula na to. Itong omega. Okay, so kung naka RPM yung given, i-convert nyo po yun ng rad per second. So, paano yung gagawin yun? Mag-multiply ka ng pi over 30. Ay, 30 over pi ba? Basta yun, gamitin nyo lang itong conversion. So, 30 over pi RPM is to 1 rad per second. So, makikita naman natin mamaya sa example. Okay? Okay. So, sige, example na tayo. Number 1. Determine the RPM required for an open 100 cm diameter cylindrical tank, 250 cm high, containing water, 150 cm deep, so that, letter A, water could just reach the rim of the tank. Letter B, the depth of water at center is 0. Letter C, there is no water at the bottom within 20 cm from the axis of rotation. Okay, letter A tayo. Determine the RPM required so that water could just reach the rim of the tank. So, open po to. Open vessel. So, ilan yung cases natin doon? 4 ata. So, ano pong case itong water could just reach the rim of the tank? So, walang may spill na volume dito kasi marireach lang daw nung water yung tuktok ng tank natin. So, case 2 po yun. Okay, bago mag-volume spill. Bago magkakaroon ng spillage. Ito lang linya dito. May linya dapat dito. Okay, so we have this setup. Okay, yung H bar natin ay equal sa H over 2. Diba? For case 1 and case 2, H bar is equal to H over 2. Okay, lagay natin yung given. 100 cm daw yung diameter. Gawin nating meter, guys. Meters, in terms of meters. So, 100 cm, 1 meter po yan. Ito. Tapos, 250 cm high. So, ilan yun? 2.5. Ayun, yun naman pala. And then, containing water 150 cm deep. So, ito yung height ng original liquid surface. Okay, bago may spin, 150 daw yung height niya. So, ito, 1.5 meters. Okay. Ang pinapanap, yung omega, RPM. Para daw, ganito yung setup. Okay, pwede natin kunin yon using the formula. Yan, yung y is equal to omega squared x squared over 2g. Okay, mag-consider tayo dito ng particle. I-take advantage natin yung mga given. So, itong particle ay consider mo. Yung nasa tuktok. Para yung x mo dito ay 0.5, di ba? Ang x mo dito ay 0.5. Ang y mo ay, so, from this one, di ba? Reference from the vertex. Ang y mo is h. Okay? So, when y is equal to h, x is equal to 0.5. Okay, so you substitute h sa y, 0.5 sa x. Okay, g is gravity, 9.81. Ngayon, kailangan natin si h. Okay, dalawa yung unknown natin. We need to solve for h muna. Okay, ano ba yung sabi ko? Case 1 and case 2. H is equal to, h bar is kalahati ni h, di ba? So, to. H bar is kalahati ni h. Paano nakuha tong 2.5 minus 1.5? O, malamang ito nasa given, ay nasa figure. So, h bar is equal to 2.5 minus 1.5. And remember, again, si h bar equals sa h over 2. So, you can now solve for h. That is 2.5 minus 1.5. That is 1 times 2. So, you have
2 meters as h. So, pwede mo na i-substitute. 2 is equal to omega squared. Makukuha mo pag kinalcu. Again, naka-rad per second po yan. To convert it to RPM, mag-multiply ka lang ng 30 over pi. So, kuha na yung sagot. 119.634. Kahit 2 decimals lang. 119.634 revolutions per minute or RPM. RPM na lang gamitin nyo. And then, dito, kahit 2 decimals lang. Okay, so ganun yung solution, guys, no? Pag gagamitin mo tong formula, mag-consider ka ng particle. Yung parang present ko kanina sa first slide. So, ang consider natin dito, sa tuktok. Kaya, ang y natin dyan is h, kasi, di ba, ang y is distance of the particle from the vertex. And then, ang x natin dito is the radius. Horizontal distance from the vertex. So, ito yun. Y is the vertical distance from the vertex. So, ito. Kaya, h. Okay? Next, letter B. The depth of water at center is 0. So, walang water sa gitna. Ibig sabihin, anong case yun? Case 3. Ito, walang water sa gitna. Depth of the water at the center is 0. Pag case 3, meron ng spillage. Sulat natin ulit yung mga given. So, ito yun. Okay, yung formula na gagamitin natin yun pa rin. Okay, anong i-consider nating particle dito? Yun pa rin, nasa tuktok, ito. Okay, so kung ito yung particle natin, ano yung y natin? Again, that is the vertical distance from the particle hanggang vertex. So that is 2.5. Paano yung x? O, yun pa rin, ito pa rin. 0.5. Okay? So, substitute mo na lang. Omega na lang yung unknown mo. Kuha mo na agad. Rad per second, multiply 30 over pi. Kuha mo yung sagot as 133.76 na lang RPM. Okay, so di naman pinakuha dito yung volume spilled. Okay. So, next problem siguro yun. Yung may volume spilled. Okay, letter C. Letter C, there is no water at the bottom within 20 cm from the axis of rotation. Okay. So, case 4 po ito. Anong ibig sabihin nitong there's no water within 20 cm from the axis of rotation? Ito yung distance daw na to. From the axis of rotation, ito yung axis of rotation mo, itong vertical hidden line na ito. Tapos, 20 cm daw ito. Walang tubig dyan. 20 cm to. Okay? So, ilagay natin yung mga given. 2.5 yung height. 1.5 yung original liquid surface. I-denote natin as Y1. Itong height ng imaginary liquid. And then, yung 20 cm, ito po yun. Ayan. Ginawa ko ng meters, 0.20. Okay? O, yun pa rin yung formula. Y is equal to blah, 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 blah. Okay, mag-consider tayo ng particle dito. O, yun pa rin i-consider natin. Ito pa rin. Okay? Kasi alam mo na yung radius dito eh. I mean yung x niya eh. Para mapadali. 0.5, di ba? Kasi 1 yung buo. Okay. So, kung ito yung particle mo, yung x mo dyan ay 0.5. 0.5 pa rin. Ano yung y mo? That is 2.5 plus y1. Diba? Kasi ang y natin, again and again, vertical distance of the particle from the vertex. So, kung ito yung particle mo nandito sa tuktok, ang y mo dyan is 2.5 plus y1. Okay? So, when y is equal to y1 plus 2.5, x is equal to 0.5. So, you substitute y1 plus 2.5 is equal to omega squared, 0.5 squared, all over 2 times 9.81. Paano si y1? Okay, you consider another particle na pwede mong gamitin. Ang i-consider ko dito is ito, yung nandito.
Bakit? Kasi alam ko yung x niya. Ayan o, 0.2. Itong particle na to yung consider ko. So, kapag ang y mo dito, ano yung y natin dito? y1, di ba? Kasi that is the distance of this particle from the vertex. y1. Ang x natin ay 0.2. Okay, so when y is equal to y1, ang x is equal to 0.2, i-substitute mo yan dito sa ating formula. So you have y1 is equal to omega squared, 0.2 squared over 2 times 9.81. And then you can substitute this y1 dito po sa ating unang nabuong equation. So magiging ganito. Okay? Si y1 naging ganito. Pareho pa rin yung omega dyan kasi nag-exist yan, itong situation natin, sa isang angular speed lang. Okay, so, same yung omega dyan. So, isa na lang unknown mo, shift solve. Makukuha mo 15.28 rad per second. Again, multiply 30 over pi para maging RPM. Okay, paano kung RPM to rad per second? E di pi over 30 naman. So, you have omega as 145.94 RPM. Pag may tanong, comment sa baba or PM sa Discord or i-chat nyo dun sa lesson queries na channel natin sa Discord. Para naman may ano dun, may laman yun. Ang nagtatanong eh. Gets na gets nyo lahat kasi eh. Gagaling nyo eh. Number 2. An open cylindrical tank 800 mm in diameter and 2000 mm high contains water to a depth of 1.6 meters. It is rotated about its vertical axis at 13 radians per second. How many liters of water are spilled? So ito na. Tatanong na dito. Ano yung volume spilled? Una, i-verify muna natin kung may matatapon ba talaga muna. No? Okay, so in-assume dito na may volume spilled. How many liters of water spilled? So, ang case natin dito, wala nang case 2. Nasa case 3 na tayo. Okay, again, sinabi ko kanina, si case 3, not necessarily nandito yung vertex ng iyong paraboloid. Pwede sa taas. As long as hindi h over 2 ito. Okay? So, sulat natin yung given. 800 mm yung diameter, so that is 0.8 meters. 2000 mm ang height, so that is 2 meters. And water, 1.6 daw. So, that is the original liquid surface. 1.6. And then, 13 rad per second yung ating angular velocity. Okay. So, kung 2, 1.6, 0.4 po ito. Okay, formula natin, yun pa rin, y is equal to omega squared x squared over 2g. Okay, consider tayo ng particle. Ito na lang ulit. Kasi alam mo na yung x dito, yung diameter mo. So, kung ito yung particle mo, ano yung y mo dito? H. Ano yung x mo? Kalahati ni 0.8. Okay, so when y is equal to h, x is equal to 0.4. Bakit ba muna natin kukunin si h? Nga pala, i-verify natin. I-verify muna natin kung may na-spill na volume. Okay. So, ito na yun. Okay, omega, naka-rad per second yan. So, okay na yan. Huwag mo na i-convert. 0.4 yung x, 2 times 9.81. So, h is 1.378. Again, balik ko dun sa slide. Kapag may volume spilled, h is greater than 2 times h bar. Okay? Ano ba si h bar natin dito muna? Ang h bar natin is, remember, from the original liquid surface papunta sa taas ng ating vessel. So, 0.4 yung h bar natin dito. H bar dapat to h bar. H bar. So, 2h bar ay 0.8. Diba?
Kasi h bar is 0.4. So 2h bar is 0.8. Mas malaki si h sa 2h bar. So yes, volume spilled. So, na-verify natin na may mapa-volume spilled. May spill na volume. Yeah. So, gawan natin ng equation kung paano kunin si volume spilled. Una, pwede natin sabihin na ang volume spilled is equal to original volume minus volume retained. Yung parang sa horizontal din, horizontal motion nyo. Di ba may sinulat akong formula ganun? Original volume minus volume retained. Or, may isa pang formula na pwede. Pwede mong gawin yung volume ng air after mo na spin, i-minus mo sa volume ng air before mo na spin. Okay? Volume ng air after mo na spin, i-minus mo sa volume ng air before mo na spin. Tama. Okay. Kasi kung ano yung nadagdag na volume ng air, yun din yung nawalang volume ng liquid. Diba? Kung ano yung nadagdag na volume ng air, yun yung nawalang volume ng liquid. So, pwede dito sa dalawa. Kahit ano dito yung gamitin mo, same lang makukuha mo dyan. I-solve natin tong dalawa. Unahin muna natin tong V orig minus V retain. I-solve natin tong mamaya yung V air after minus V air before. So, si una muna. Orig minus retained. Ano ba yung original volume? Volume natin dito. Eto guys, yung bago mo in-spin, yung volume bago mo in-spin, eto diba? Kung saan naka-level to, itong original liquid surface. Ano ba to? Anong solid? Cylinder. So that is pi r squared height. Okay, ano yung radius ng original shape natin? 0.4 pa rin, syempre. Yung height is 1.6. Okay, again, yung VO rig, yung volume ng tubig bago mo in-spin. So 0.4 squared 1.6 pi 0.804. Ngayon, yung V-retained, paano natin gagawin yan? Yung V-retained. So, ito na. Itong volume na itong existing condition na to. Okay. So, pwede natin gawin, volume na itong buong cylinder na ito minus volume na itong paraboloid. Tama? Volume na itong buong cylinder minus itong volume ng paraboloid. So, V cylinder minus V paraboloid. Ang cylinder natin, itong buo. Anong radius natin dyan? 0.4. Ang height natin, 2. How about the paraboloid? Ang paraboloid, di ba, is 1/2 pi r squared height. So, ito yung paraboloid natin. Ang radius niya ay 0.4 pa rin. Ang height niya is h. Yung h na solve natin, 1.378. So, kaya ito yun. Okay. Si paraboloid, 1/2 pi r squared height. So, solving for V retained, 0.659. Now, you can substitute these two values dito sa ating volume spilled. Makukuha mo 0.145 cubic meter. Pero ang tanong, naka-liters. Dapat po liters. How many liters? So, anong gagawin mo dito? I-multiply mo ng 1,000. Kasi 1,000 liter is equal to 1 cubic meter. So, ang sagot dyan, 145 liters. Okay, try natin yung isa. Yung V air after minus V air before. Okay. So, ano yung V air after natin dito? Etong simply volume ng paraboloid na ito. Ito yung air natin eh. After mo ni-spin, ito. After in-spin or during in-spin, pwede lang. Sige. Okay. So, V air after is simply the volume of this paraboloid. So, that is 1/2 pi r squared height. Anong radius nitong paraboloid na ito? 0.4. Anong height niya? That is the h, 1.378. So, V air after is 0.346. V air before.
volume ng air before mo in-spin. So, ito yon, itong taas na to. Itong nasa taas ng OLS. Ito yung air mo before mo in-spin. Tama? So, ano yan? Volume lang din ng cylinder. Okay, pi radius squared height. Yung radius mo, 0.4 pa rin. Ito. Yung height mo dyan is, itong 0.4 na ito. Okay, kasi ito yung air before mo in-spin. Okay, kaya, importanteng mai-illustrate nyo tong original liquid surface para makita nyo, no? Kung ano yung air before, ganon. Kung ano yung liquid before, parang ganon. Para mas makita nyo. So, radius, 0.4. Height is 0.4. Kuha mo dyan, 0.201. Salpak mo tong 346 and 201 dito sa Visfield. Makukuha mo same. 145 liters. Okay. Last example. A 1 meter diameter closed cylindrical vessel with vertical axis is 3 meter high. Wala dapat tong is. Wrong grammaring. With vertical axis 3 meter high is filled with water with a pressure of 290 kilopascals at the top. The wall is 4 millimeter thick. If the vessel is rotated at 360 RPM, determine the following. Total pressure against the top. This should be force. Total force against the top. Hindi pressure. Total force against the top. Maximum circumferential stress in megapascals. Sus, ano yung circumferential stress, sir? Galing yan sa strema nyo. Dapat alam nyo yan. Force of water against the wall. Okay, simulan natin. A muna. Total force against the top. So, to. Na-correct na pala dito, force. Okay, so, ano to? 1 meter close. Meron tayong closed cylinder. With vertical axis, 3m high. Is filled with water with pressure of 290 kPa at the top. So, yun. Dito sa statement na to, with pressure of 290 kPa at the top. Yan na yung indication na 100% full po yung ating vessel. Kasi mayroong pressure sa top. Ito, saan na yun? Ito. With pressure at top. So, ganito yung setup natin. Okay, wala man sinabing full, wala man sinabing partial. Kapag partial naman, sasabihin sa problem, partially full or is filled with water at 1.5 m high, ganun, mga ganun. Ay, bakit nasa B na? Letter A pa lang. Okay, so itong a pressure of 290 kPa at the top, yan ay nagsasabing closed vessel po tayo, tapos case 2. I mean, closed vessel, tapos full, tapos case 2. Kasi may pressure dito, pressure at the top. Okay? Yung pressure na 290 dyan, ito yun. Yung P dito sa, sa pressure head mo. Okay, the wall is 4 mm thick. If the vessel is rotated at 360 RPM, determine the following. Total force against the top. Sulat muna natin yung dimensions. 1 meter diameter, so this is 1. 3 meter high, 3m tong height. Okay, 4 mm thick. Kailangan natin tong thickness mamaya sa letter B, yung circumferential stress. Doon magagamit yan. Pero dito sa letter A, walang kwenta tong 4. Tapos, itong height ng paraboloid, dito sa taas, tawagin nating Y. Kaya bahala sa mga notations, no? Pwede nyo gawin tong Z or X, bahala. Basta wag lang kayong malito. Okay, anong given? P is 290, thickness 4 mm. Omega is 360 RPM. So, kailangan mo i-convert to ng rad per second kung gusto mo gamitin yung formula na Y is equal to omega squared x squared over 2G. So, ano ba tong total force against the top? Yan lang yung weight ng ating imaginary liquid. Diba? Saan na yun? Balik ko na naman. Ito. Force against the top is weight nung imaginary. So, kailangan nating i-gamma volume po ito. Okay? So, force against the top is equal to the weight of the imaginary liquid
is equal to the gamma times the volume of this imaginary liquid. So, paano ba kunin volume nito? Okay, remember, cylinder to. So, volume nitong cylinder na ito minus the volume of this paraboloid. Okay, bago natin magawa yon, kailangan natin si Y tsaka si H. Kasi yan yung height ng imaginary. Okay, so volume ng cylinder minus volume nitong paraboloid. Volume ng cylinder, ito, pi r squared height. So, ang r natin dito ay 0.5. Okay, pero di ko muna ata nilagay. Tapos, yung height ng ating cylinder is y plus h. Itong buong to. Okay, and then si paraboloid, yung radius ni paraboloid, ay ano ba yung volume ni paraboloid? 1/2 pi r squared height. Yung radius niya is, ito din, same sa radius ng cylinder. Tapos yung height niya is y. So, magiging ganito. Pi r squared, y plus h, ito yung volume ng cylinder. Okay, ito. Tapos, 1/2 pi r squared y, volume nitong paraboloid na ito. Okay, before we substitute values ni r na 0.5, kunin muna natin tong dalawa para diretsuhan. So, si h unahin natin. H is equal to P over gamma. Si P given, 290. Gamma mo, gamma ng tubig ba to? O water, tubig. So, 9.81. Kuha mo si H as 29.56 meters. So, sobrang taas pala niya. Hindi lang naka-scale, no? 3 meters lang tong height. Tapos, ang laki nung imaginary, dito, liquid. So, 29.56. Ngayon, solve natin si Y. Paano kunin si Y? O, again, nasa parabola ka na dito or nasa paraboloid ka na. Gamitin mo na yung omega squared over x squared. Omega squared times x squared over 2g. Okay? So, kung ito yung Y mo, sakto na yan. Ano yung x mo dyan? Ito. Kalahati ni 1. So, 0.5. Ito yung particle mo na kinonsider mo. Kaya ito yung Y mo. Okay, again, from the vertex yun, no? Y and X. Okay? So, ang X natin dito ay 0.5. Ang omega, remember, dito sa formula na to, dapat naka-rad per second yung ating angular velocity. So, yung multiply mo dito ay pi over 30. Pag-multiply ka ng pi over 30 dito, kay 360. Okay, so let's substitute. 360 times pi over 30 squared times 0.5 squared over 2 times 9.81. So, kuha mo si Y as 18.11. Okay, pwede na mag-substitute dito sa V imaginary. Meron na tayong R. R natin is, ito, radius. 0.5. Y, kuha na 18.11. H, kuha na 29.56. So, magiging ganito po. Kapag kinalky yan, lalabas 30.33. I-post nyo na lang kung nagkakalky kayo. Para makahabol, no? So, meron na si V imaginary. Pwede natin isalpak dito sa F-top natin. Okay, gamma is simply the unit weight of the liquid. So, that is 9.81. F-top is equal to 9.81 times the volume of the imaginary liquid. Nakakasolve 30.33. So, ang sagot dyan, 297.54 kilopascal. Kilopascal, mali. Kilonewton dapat. Kasi force po yan. Ayusin ko na lang sa sa PowerPoint na isasend ko, okay? So, sagot sa letter A. Letter B, maximum circumferential stress. Okay, ano sir si circumferential stress? Okay, mag-new na ako dito sa paint. Don't save. Okay, recall natin from your strema. Ano yun? Tin-walled pressure vessel ata yun eh. Okay, hatiin natin si cylinder. I-3D natin.
good. Hirap sa mouse ah. Okay. Si cylinder, hinati ko sa gitna. Okay, so puno to ng tubig, open. I mean, nag-consider lang ako dito guys ng 1 meter height. Now, ano ba yung circumferential stress? Ito po yung stress na nag-a-act dito sa wall ng ating cylinder. Okay? So, yung forces kasi na mag-act po dito, meron tayong tensile force po dito na dalawa. And then, of course, meron yung force ng tubig dito. Okay? Tapos, si thickness, si T, ito siya, yung thickness ng wall. Okay? And then, syempre, we have D, of course, yung inner diameter ng ating tubig. Or nung ating tubig daw, nung ating container. So, kapag mag-summation forces horizontal ka dito, or summation forces, ang mayroon dito, 2T is equal to F. Okay? So, itong force na to, i-convert natin as pressure. Okay, si 2T, lalabas na po dyan yung circumferential stress. Let's denote it as sigma. Okay, diba? Force is equal to stress times area. Okay. T is a force. So, ang may induce na stress po nung T ay the circumferential stress. Tapos yung area, ano ba yung area na pinag-aactan ni kung saan nag-aact si T? Ito, thickness. Ito yung area na to. Dito nag-aact si T. So, that is what? T times 1. Okay, equal to F. Gawin din nating ganito. Kumbaga, palabasin natin yung pressure. Okay, so si F, pag gagawin mong in terms of pressure times area, di ba? So P, ito yung pressure ng tubig, yung P, kasi sa tubig nag-act tong F. Ito yung force induced by the liquid sa ating container. P times A. Pero ano tong area na to? Yellow na Ito yung area. Yung area na yan ay simply D times 1. Okay? So, kuha mo si circumferential stress. Divide both sides by 2T. Makuha mo PD over 2T. So, ito po yung formula natin kay circumferential stress. Okay? So, PD over 2T. Given yung thickness 4 mm. Maximum yung pinapahanap, so dapat maximum yung pressure na makukuha mo dito. O, nasan ba dito yung maximum pressure? Ano bang formula natin ng pressure pagdating sa mga ganitong tubig? Gamma H. Diba? Gamma H. Again, matatagmuan mo ang maximum pressure kung nasaan yung maximum height ng ating liquid. Nasaan ba yung maximum height ng ating liquid? Ito, dito sa sa side na to. Okay, so kunin mo yung pressure sa point na ito. Kasi i-consider niya yan yung full height kasama yung imaginary liquid. Okay. So, P max is equal to gamma H. Gamma H max. Ang H max natin, ito. Itong buong to, 3 plus 29.56 plus 18.11. Gamma 9.81. So, kuha mo dito si max pressure, 497.07. You can now substitute itong pressure dito. D is the diameter, 1. 2 times T. Pero si T dapat naka-meters para consistent po tayo sa units. Okay. So, magka-cancel out
meters dito, ang matitirang unit mo ay kilopascal. Calculate mo yan, makukuha mo 62133.75 kilopascal. Pero ang required, megapascal. So, anong gagawin mo dito? I-divide mo by 1,000. Para maging mega si kilo, divide by 1,000. So, kuha mo 62.13 MPa. Sagot for letter B. Okay, letter C. Last one. Letter C dapat to. Force of water against the wall. Okay, lesson 3 ito sa inyong prelim. Hydrostatic force po yung tinutukoy dyan. So, ang formula natin dyan is gamma H bar A. Okay, di ba sa hydrostatic force, kailangan natin ng plate? Paano magiging plate to, sir? Cylinder yan. Paano magiging plate yan? Di ba ibang ano na dapat yun? So, ito, kapag tinap-view mo to, yung hydrostatic force po natin dyan, parang ganito yung itsura niya. May mag-aak dyan, may mag-aak dyan, may mag-aak po dyan. Lahat may mag-aak dyan. Pressure, hydrostatic pressure pala. Okay? Kapag niresultant mo yan, yan na yung hydrostatic force. So, kailangan, para maging plate itong cylinder na ito, nakatop view to ng cylinder para maging plate ito, kailangan mo buklatin yan. Para maging square, tama ba? Bubuklatin natin yan, maging ganito. Okay? Kailangan natin dito si H bar, tsaka yung area. Itong area nitong plate na ito. Si H bar, anong definition natin kay H bar pagdating sa hydrostatic force? That is the distance of the center, from the center of gravity of the plate, papunta sa liquid surface. So, nasan ba yung liquid surface natin dito? Ito po. Ito. Kasi wall wall. Ano ito yung wall natin, So, ito. Wall. Ito yung katapat ng wall. Ayan, Okay, so ang CG natin dito malamang nasa gitna. And then we have the H bar from CG to the liquid surface. Ito. Okay. Now, ito yung height nitong plate, 3. Paano tong ano niya? Base niya. Okay, remember, pag binuklat mo ang isang cylinder, magiging rectangle, di ba? Kaya meron tayo nito. Yung base ng rectangle, that is just equal to the circumference of this cylinder. Ito. Kung anong measurement nitong bilog niya, yan na yung base ng triangle kapag binuklat. Ay, ng triangle, ng rectangle, kapag bubuklatin mo. So, ano ba ang circumference ng isang bilog? That is pi d. So, pi d po itong base ng ating rectangle dito. Okay, so you have gamma H bar A, gamma 9.81, H bar. Anong H bar natin? Ito, from this one to CG, so we have 18.11 plus 29.56 plus kalahati ni 3. Kasi nga, gitna to Okay, so itong portion na ito is kalahati ni 3. So, i-add mo pa itong dalawang to. So, yun yung H bar natin. How about our area? Area lang nitong plate. 3 meters times pi d. Diameter natin ay 1. So, magiging ganito. Okay, H bar, ito po yun, 18.11 plus 29.56 plus kalahati ni 3. Area natin ay pi d. May 3 dito. Okay. Area pala ng rectangle, no? Pi d multiplied by height ng rectangle na 3. So, base times height lang yan. Pi d times 3. Okay, so nasolve mo na si F. 4,546.11 kilonewton.
Pwede rin yun sa ano, pwedeng paghaluin yung problem na may hydrostatic force tas may buoyancy. Pwede yun. Lalo na pag naka cable yung ano mo, yung submerged object mo sa buoyancy. Pwede yun. Pwedeng haluan ng hydrostatic force yun sakali. Okay, so hanggang dito lang po yung ano natin, lesson 6. Actually, hanggang dito lang pala yung buong prelim. Okay? Hanggang moving vessel, rotating vessel. So, I wish you the best sa inyong upcoming prelim exam. Okay, so hanggang dun lang po. Thank you for listening. Sana may natutunan kayo. Again, pag may tanong, do not hesitate to ask me. Napaka-approachable ko naman. Di ko kayo i-judge, guys. Kahit sobrang simpleng tanong pa yan. So, yun lang. Ingat kayo. God bless. Wish you the best. Goodbye.